Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Handa na ba kayo? Hallelujah. Praise the Lord. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Hallelujah. Oh Lord our God, Father, we just praise you, Lord. You are a God of faithfulness, holy and righteous, O God. You have made heavens and the earth with your great power and outstretched arm. Nothing is too difficult for you, O God. Father, sa aming congregation, Lord, as we listen, Lord God, to your message, Lord, let your messenger, Lord God, just be filled, Lord God, with your Holy Spirit, Lord. Father, that this place, oh God, will just be filled with your presence, oh Lord God. That we will be able, Lord God, to be nourished, Lord, with your words, oh God. And Father, that your words, Lord God, will not go back to you empty, Lord, but it will reap a harvest of souls, oh God. We pray, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, for the past 2 Sundays, pinakain tayo ng karne, ano? Siguro mayroong iba hindi natunawan eh. It's very hard. Meat kasi yun, no? It was meat. Very hard meat. No? Nailuwa yung iba. No? Nailuwa yung karne. Hindi natunawan. So, medyo kuwan tayo ngayon, medyo relax muna. I-relax natin to. We will just review. By the way, nandito ako. I am here not to win arguments, mga kapatid, no? I'm here just to deliver the truth as much as possible. No? Hindi ako magpunta dito na makipag-argumento sa inyo. Ano? No? Kasi pinagkuanan naman ako eh. Inassignan lang ako nito, mga kapatid. It was just assigned to me, no? From last year. This Romans 9, 10, and 11 has been assigned to me from last year. Wala nga ako nito nung inassign sa akin kasi nandoon ako sa Amerika eh. Pagdating ko dito, nalaman ko na lang na, ikaw kuya yung Romans 9, 11, ganun ba? O sige, wala naman akong problema eh. No, so, okay naman, wala namang, matagal pa naman since last year, February last year, inassign ako, so matagal pa yun, di ba? So, okay lang ako. No, but, ang kuwan ko naman is, this Romans 9, 10, 11 is part of our statement of faith, no? So, tugma din naman yung kuwan ko, pag-aaral ko, but there are some mga comments or response to the words of God, There are questions eh. Mayroong tanong nga eh. Kasi itong Romans 9, ang sabi ko nga sa inyo before, Romans 9, 10, and 11 is one section of scriptures, mga kapatid. Nandito pa lang tayo sa masalimuot, For those first-timers, I'm very sorry, kasi you arrive in a very masalimuot na topic ng Biblia. Very controversial topic ng Biblia. But I would hope and pray that you will gain something from this. Ganon eh. Hindi naman ako nag-perpetuate mga ideas ko dito. I'm just reading from scriptures, delivering it to you. Hindi ako cook eh. I'm not a cook,
brothers and sisters, I'm not the chef around here. He is the chef. I am just the waiter. Dinideliver ko lang sa inyo kung ano yung pakain ng Panginoon. I'm just being very careful not to mess with the presentation, mga kapatid. Di ba? Kasi yung mga chef, di ba? Pag nasa kuan ka, 5-star ka, maraming mga kung ano-ano dyan, di ba? Pag natisod ka, sira yung presentasyon mo dyan eh. Magrereklamo yung customer eh. No? So, ganon, no? Ganon. May tanong eh. May tanong sa doctrine of election eh. Bakit pa namimili ang Diyos kung nagpakamatay naman si Kristo sa lahat? Bakit namimili ang Diyos kung nagpakamatay naman siya sa lahat? Good question, right? A very good question. Sino nagtanong nun? Bigyan ko ng KitKat. KitKat. Wala. Don't be shy. Don't be shy. Very good question, mga kapatid. No? That's a very good question. Bigay ko kay Brother Christopher. Hallelujah. Praise the Lord. We encourage questions. Ano? Kung mayroon kayong question, ano, don't be afraid to message me. Ano, ha? No? Kasi itong hanggang saan, anong oras ba tayo dito? 4:30. I will try to be very fast, no? Kasi, ang kwan kasi dito is, ang iba kasi is, pinapaglaban nila God's sovereignty versus human free will. Hindi dapat ganon. God's sovereignty and human responsibility. Di ba ang sabi ko last time? They are friends. You cannot reconcile friends. No, these doctrines of God's sovereignty and human responsibility are parallel lines that meet in heaven. Paano nyo explain yan? Parallel lines that meet in heaven. Because doon lang sa langit natin maintindihan yan, mga kapatid. I cannot fully explain this to you, mga kapatid, no? But God's sovereignty and human responsibility are compatible doctrines, mga kapatid. Hindi ito magkalaban, ano? Malinaw ba ang pagkakuan ko sa inyo doon? Was it clear? Praise the Lord. Hallelujah. Now, magtanong ako sa inyo. Who believes in eternal security? Who believes in eternal security? Pag niligtas ka ng Panginoon, nobody can take that salvation away from you. Taas kamay, be. Down. Sino yung naniwala na you can lose your salvation? Sinong naniwala na you can lose your salvation? Taas kamay, honesty. Wala. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So wala walang nawawala dito Amen. So kasi there were comments, mga kapatid, no? Romans 9 teaching natin. Hindi agree that God is electing individual to be saved, no? Hindi agree that God is selecting and electing individual to be saved. That is the doctrine of election. But they do not agree that God is electing individual to be saved. When you say He will elect individual for salvation, is totally inaccurate. Totally inaccurate. Anong synonym nito?
If you would put it into synonym, totally, that's complete, di ba? Inaccurate, that's false. When you say He selects elect individual for salvation, is a complete falsehood, mga kapatid. That is a very, very comment, no? Does it mean that Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Dwight L. Moody, they were preaching total falsehood, mga kapatid? Another, to be willing recipients of His grace, there is still a process of human response. Ano ba ang tinuro natin dito? Nagturo ba tayo na pag na-elect ka na, wala ka nang gagawin? Na okay ka na? Because you have been elected, it's fine. Yun ba yung turo natin? Yung ba nating turo natin? Nahirinig ko si Brother Sanis, napito. Hallelujah. Switch muna tayo ngayon, Switch muna kasi masyadong hindi natunawan sa karne. Praise the Lord. Hallelujah. Sagot kasi. Sumagot. Hallelujah. Ito naman. We should not ever conclude, no? We should not ever conclude that God is electing, na magkamali, individual to be saved. It's misleading. It's misleading. Iniligaw ko kayo, mga kapatid. Di ba yung pag nagkuhan ka doon sa motorway, mayroong nagkasabi doon, wrong way. Mababangga ka doon Pag go back, wrong way. Delikado, madisgrasya tayo doon Wrong way. Misleading. Baka mahulog ka sa bangin. Am I teaching you na sama-sama na tayong mahulog sa bangin, mga kapatid? It's misleading. Now, there is an alternative interpretation. Hindi po ba ang tinutukoy ni Paul kay Isaac, Jacob, na siyang panggalingan ng seed, which is si Jesus Christ? Mukhang tama din naman, no? Choosing Isaac over Ismael, Jacob over Esau, Paul explains that pre-planned salvation, sa kanila nagmumula ang seed. Mukhang ayos ba? Mukhang ayos din naman siguro. Wala namang kwan doon Pero may tanong ako ngayon. May tanong ako regarding God's, di ba nag-lesson tayo ng God's sovereignty, that nothing can stop God. Nag-lesson tayo noon, di ba? Last 2 Sundays ago. Ngayon, tatanungin ko kayo sa kung ano ito. Which of the following statements is God absolutely sovereign? Mamili kayo Number 1, pinili ka ng Diyos, kaya ka naniwala. In English, God chose you, that is why you believe. Pinili ka ng Diyos, kaya ka naniwala. God chose you, that is why you believe. Ito hindi yung paniniwala mo ang basihan ng pagsagot Ang basihan ng pagsagot is God is absolutely sovereign. Number 2 statement. Naniwala ka, kaya pinili ka ng Diyos. In English, you believe, that's why God chose you. Pinili ka ng Diyos, kaya ka naniwala ka, kaya pinili ka ng Diyos. Which statement
is God absolutely sovereign. Curbs, ikaw Curbs. Number 1, ang maling Curbs. Agree ba tayo lahat doon? Hallelujah, praise the Lord. Oh, Curbs, hallelujah. Amen. So far, so good. Ito ngayon. Ito ngayon yung response natin. Ito yung response natin. Maliit yung kuha natin, no? Kasi para ikuan ko lang eh. Hindi agree that God is electing individual to be saved. When you say He elect individual for salvation, is totally inaccurate. What is our response to that? Ano ba ang response natin dito, no? Our response is Romans 9:11 to 13. For the children, that is Jacob and Esau, mga kapatid, not yet being born, not having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger, as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Pag sinabing, that the purpose of God according to election might stand, not of works. Ano bang ibig sabihin ng not of works? Di ba ang pinag-usapan dito? Ano pang pinag-usapan ng Romans? Salvation, kaligtasan, di ba? Not of works. Kasi hindi sa gawa mapunta ng langit eh. Now the children, Jacob and Esau, di ba individual to sila? Are they not individuals? Individual sila. No? Hindi ba kaligtasan ang pinag-usapan dito? Sinong pinili para maligtas? Si Jacob, di ba? Snappy to si Kuya eh. Oh, Kuya. Praise the Lord. Hallelujah. Ang galing mo, Kuya. Amen. Si Jacob, di ba, pinili, di ba? So ngayon, is it totally inaccurate to say God selects individual to be saved? Based dito, na pinili ang Jacob at Esau for salvation eh. Salvation ng pinag-usapan kasi ng Romans eh. No? That is the theme of the Romans, that you are condemned of your sin. For all have sinned and nothing. All have sinned and fallen short of the glory of God. No one seeks after God. Yun ang kuwan doon eh. No? Ito pa oh. We should not ever conclude that God is electing individual to be saved. It's misleading. Misleading, mga kapatid. Therefore, He has mercy. Pag sinabi mong mercy, ano yon? Kaligtasan yon, di ba? That's salvation. When God gives mercy, He gives salvation to those He gives mercy. Am I right? To whom He wills, that was Moses. And whom He wills, He hardens. That is damnation. Pinatigas yung puso eh. Pag tumigas yung puso mo, God has given up on you. No? Sabi ng for the wrath of God is revealed into the unrighteousness of men. He gave them up. Kaya nang hinarden eh. Anong conclusion natin doon? What is the conclusion there? God elected Moses, right? Did God not elect Moses to be saved? He elected Moses to be saved. Yun ang conclusion dyan eh. Therefore nga eh. Therefore, that is conclusion, mga kapatid. Is it misleading to conclude that God selects individual to be saved? Mukhang hindi yata eh, no? Now, sabi ko nga eh, to be willing recipients of His grace, there is still a process of human response.
God's sovereignty in salvation, human responsibility in believing. These are two sides of the plumb line, beloved. Pag pumabor ka sa isa, hindi na libel yun. Builders know this. Tinuro, ito, God chose Abraham. By faith, Abraham. God chose Jacob. Isaac, by faith, Isaac. God chose Jacob. By faith, Jacob. God's sovereignty concurs with the human will, mga kapatid. Hindi yan magkalaban nga eh. It has never been enemies, mga kapatid. No? Hindi ko sinasabi na walang kwenta din yung human free will natin. No, but question, is human free will absolute? Is human free will absolute? Hallelujah. Hindi ko nalaman kung sinong unang sumagot. Hallelujah. Kasi no, i-google nyo yung no? If human free will is absolute, what is the result? According to Jean-Paul Sartre, an existentialist philosopher, if human free will is absolute, God cannot exist. There is, you are condemned by your own free will. Existentialist. Sinong kumukuha ng philosophy dito sa kolehiyo? College, sa university. Jean-Paul Sartre. Existentialist yun eh. So yun ang kuha natin. Kasi ako, I have free will, right? I want to fly. Because I'm a pilot. I want to fly by myself. But I'm limited by my human nature. Not a bird, brothers and sisters. I'm limited. My free will is limited. No? Now, the free will of man is, kuwan yan sa nature niya eh. Then the nature of man is sinful nature. So he tries to lean on the side of the devil. That is why God must intervene. Kailangan kang i-intervene ng Diyos eh. But hindi ka naman pinipilit. God is just working doon sa buhay mo. Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Ito ngayon. Hindi po ba tinutukoy ni Paul kay Isaac Jacob na siyang pinanggalingan ng seed, which is Jesus Christ? Choosing Isaac over Ismael, Jacob over Esau. Paul explains about pre-planned salvation. Sa kanila magmumula ang seed. Now, ano ba ang tema ng Romans 9? Specific. Romans 9. Ano ang sinasagot ng Pablo dito? Israel's unbelief. Israel's unbelief to mga kapatid. Sugar rush. Sugar rush. Ang tema ng Romans 9 is Israel's unbelief, di ba? Bakit hindi naniniwala ang mga Hudyo? Kung itong mensahe na to is this message for the Jew, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to those who believe, to the Jew first, and also to the Gentiles. Bakit hindi naniniwala ang mga Hudyo? That is the question that Paul wants to answer. Hindi ba natupad ang mga pangako ng Diyos sa kanila?
Is the promises of God failed dito sa mga Hudyo na to? Kasi ito yung dilema ng Pablo eh. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Maligtas lang sila. I would be pleased if I could just be accursed for my countrymen, that they will be saved, mga kapatid. Ito yung tema ngayon eh. Has God's promises failed to these Jews? Anong sagot? Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya because they do not believe, because they are now maimpyerno na sila kasi hindi sila nanampalataya, mga kapatid. Palpak ba yung mga pangako ng Panginoon? Sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay matuturing na pinili ng Diyos. Pag pinili ng Diyos, di ba ligtas? Tama ba? At hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay maituring na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang nang nagmumula kay Isaac ang mga lahi aking ipinangako. So pumili yung Diyos kay Isaac against Ismael. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itunuring na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinangako ayon sa ipinangako. Ipinanganak. Kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa ipinangako. Anak ng Diyos, pinili ng Diyos. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuring anak ng Diyos. Maraming anak yun si Abraham, mga kapatid. Maraming anak. If you read Genesis 25, maraming anak ang Abraham. Si Isaac lang yung pinili. Sinong pumili? Di ba Diyos ang pumili? No? No? Di ba ito yung katanungan ng the doctrine of election? God chose Isaac against Ismael, mga kapatid. Yun ang sagot eh. Kasi hindi lahat ng anak ni Abraham, anak ng Diyos. Namimili ang Diyos. Di ba namimili ang Diyos kung sino ang maligtas sa bersikulong ito? He chose Isaac against Ismael. Hindi pa napanganak yung Isaac, pinili na eh. Di ba? Salvation to, mga kapatid. So yung comment na hindi po ba itinutukoy ni Paul kay Isaac, Jacob na siyang panggalingan ng seed, which is si Jesus Christ, choosing Isaac over Ismael, Jacob over Esau, Paul explains about pre-planned salvation sa kanila, nagmumula ang seed. Hindi nasagot yung tanong eh. It's not. Why the Jews are not believing? Has God's promises failed to the Jews? This does not answer the question, brother. Yung alternate na interpretation. No? Now, reviewin natin yung Romans 9. God's sovereignty in salvation. Nagsimula kasi itong God's sovereignty in salvation sa Romans 8 eh. Nakikinig, i-review nyo nga yung message ni Brother Frank. Maganda yung message na yun eh. Yung nasugatan ka ba? Ang ganda ng nasugatan ka lang ba? Hindi ka lang nasugatan, patay ka boy. Yun ang doon eh. Yun ang namatay ka eh. Kaya hindi ka lang na-heart ba? Namatay ka doon. You are dead in your trespasses and sins. No? Kasi, inassume natin na mga doktrina about salvation eh. Andaw sa chapter 8, nagsabi na, and we know that all things work together for good, for those who love God. Tayo to, di ba? Those who love God.
This includes us because God is speaking to us. This is not just speaking to the Romans. Ngayon ito, yung salita ng Diyos, nangungusap na sa atin to. To those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. And whom He called, those He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Walang portion yung tao doon, ano? No? And we know that all things work for good. Ito lang tayo, kasi naligtas na tayo eh. Those who are the called. Hindi sinabing, to those who believe according to their free will. Hindi. To those who are the called according to His purpose. He foreknew, He predestined, He called, He justified, He glorified. Past tense yun, mga kapatid eh. That is already past tense. Look at that. Isipin mo, ako ngayon, buhay pa ako ngayon, He will glorify me. Past tense, hallelujah, praise the Lord. God does everything sa ating kaligtasan, mga kapatid. He does everything. He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. God's sovereignty in salvation, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghiwalay sa atin na sa pag-ibig ng Diyos na ipakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang makakahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipakita sa atin sa pamamagitan ng ating pagtiwala sa Kanya, pinaagi sa atong mga free will. Well, hindi. Sinabi, pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Neither death, nor life, nor angels, nor demons, no, panahon o ang hinaharap ng ating mga kapangyarihan, mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nothing can separate us from the love of God. Now, ang tanong nga if the Jews are not believing, and if the promises of the Jews fail, God's promises of the Jews fail, what is the assurance that His promises to us will not fail? Pag pinutol yung mga Hudyo, pwede rin tayong putulin. Di ba? Kasi chosen people niya to eh. Tayo, mga sampid nga lang eh. Sampid lang eh. Di ba? Saling pusa lang eh. Ito yung sama, parang kuan ng Pablo, na bakit hindi naniwala? In-explain niya, mga kapatid, no? In-explain nga niya, yung binasa natin kanina, pagpili, no? Pagpili. Doctrine of election. Ito, di ba? Ito yung na-mention natin kanina, di ba? Pagpili ito eh. Doctrine of election, pagpili. God's sovereign choice. Ano ba yung pagpili? Select, di ba? God selects. God elects. Di ba? Namili ang Diyos. Namili ang Diyos, di ba? Anong English nung namili ang Diyos? God is elective. God is selective. Di ba? Namili ang Diyos eh. Namili ang Diyos. Tama ba yung English na yon? God is selective, God is elective. Namili ang Diyos eh. Ito yung ang mga anak lang sa nagmula kay Asak, ang mga lahi na aking ipinangako.
Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ituring anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na pinanganak ayon sa ipinangako. Sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya, babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkaroon ng anak na lalaki, si Sarah. Pinili ang Isaac bago pa napanganak. Before he was yet born, kasi babalik ako next year babalik ako, manganganak tong Sarah na to. Before Isaac was born, he was already chosen. No? Hindi lang iyon, hindi lang si Isaac, mga kapatid, kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca, sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat na nagmula kay Abraham ay itunuring na mga anak niya. Bago pa man ipinanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglalingkod ang nakakatanda sa nakakabatang kapatid. Di ba, pumili din siya, no? Nagpili din siya eh. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa silang nagagawang mabuti o masama. Ano yung paggagawa ng mabuti o masama? Di ba, kuwan yan? Di ba, salvation din yan? Para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya. God's sovereign choice. Para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa kanya, sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Gaya ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. God loved Jacob, Esau he hated. Salvation yan, mga kapatid. Namili ang Diyos. God is elective. God is selective. Pero, masasabi natin, grabe naman. Mukhang hindi binigyan ng chance si Ismael. Hindi binigyan ng chance si Esau. Pambihira. Mukhang hindi makatarungan ng Diyos. Ano? Very relax. Hindi makatarungan ng Diyos. That's not fair. Why did God not give Ismael a chance or the sons of Keturah a chance or Esau a chance? Bakit? Kaya nga nag-lesson tayo nung last Sunday, is there unrighteousness with God? Hindi ba makatarungan ng Diyos sa kanyang pagpipili na yan? Whimsical, random, hakog. Ano ba yung hakog sa Tagalog? Hakog. Yung madamot. Madamot sa kanyang kaligtasan. Kasi namimili. Namimili. Concluding that God is selecting individual to be saved, is not misleading, mga kapatid. It seems unfair. It seems unfair. Choosing Isaac over Ismael, Jacob over Esau, Paul explains that pre-planned salvation sa kanila, nagmumula ang seed. Ang interpretasyon na to does not provoke about God being unrighteous. Kasi pre-planned salvation, sa kanila magmumula ang seed. So pwedeng maniniwala yung iba eh. Yung hindi pinili, is it not? Di ba? It will not provoke that God is being unrighteous because the other children can believe. No? But what does the Bible say? Concurrence yan eh. God hated Esau. What did Esau do? Basahin ko nga sa Hebrews 12. Hebrews 12, 16, 17. Ang sabi dito, lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he
found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Wow! God's hating of Esau conquered with Esau's decision, mga kapatid. No? He was rejected and he found no place for repentance. Grabe, no? Kaya, ganun, no? It concurs with God's sovereignty. No? Now, parang hindi nga makatarungan yung Diyos. Eh. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan yung Diyos. Aba, hindi. Sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. I don't have to explain that siguro, mga kapatid. Linaw na linaw yan eh. Tagalog yan eh. That's not English. Siguro hindi maintindihan ng mga bata. Maybe you do not understand that, kids, because that is Tagalog. Malalim na Tagalog yan. No? Basahin nyo lang. Just read it in English. Romans 9, 14, 15, and 16. Mga kapatid. I don't have to explain that. Binasa ko lang yan. Hindi ba makatarungan ng Diyos? Is there injustice with God? Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa paraon, pinayagan niyang mabuhay dahil ito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan, kaligtasan, at pinatigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Kaparusahan, mga kapatid. Tama ba? Kasi hindi naman naligtas yung Pharaoh eh. Meron ba sa Biblia na nagrepent yung Pharaoh? Wala, di ba? Now, may mga tanong nga tayo noon eh. May mga tanong tayo noon eh. If God accomplishes His purpose through free choice of some while He rejects others, God is not fair. If God is absolutely sovereign, are we all just robots with no free will of our own? How can God condemn robots that He has programmed to act in a certain way? Di ba? Tama ba? That is a very good question, right? Mukhang mukhang legit. That is a legit question, brothers and sisters. No? If God is absolutely sovereign, how can man be held responsible? Because God's sovereignty seems to violate human free will. Is it not? That's the second objection, mga kapatid. Anong sagot ng Pablo? Maaaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ano sa English yan? Tinagalog ko para hindi na ako mahirapan. Baka dahil sa English, medyo nahirapan eh. Di ba? You will say to me then, why does he still find fault? For who has resisted his will? Sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban?
That is a very dangerous response. Yung question mo na yan, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? Kasi may magsabi kay Pablo at sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? That is a very dangerous questioning, mga kapatid. Anong sagot ng Pablo? What does Paul answer? Hindi nga sinagot It does not answer the question, mga kapatid. Ang sagot, pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Sino ka, Pont 36, na magreklamo sa Diyos? Pont 64. Ang liit mo. Sino ka para pa magreklamo sa Diyos? It seems that God is taking you and flooring you, brothers and sisters. God just give you a knockout punch. Sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makapagreklamo kung bakit. Hindi sinabi ng Pablo, pero sino ka para magreklamo sa akin? Na ako yung pinakamagaling na theologian dito sa buong mundo na nabubuhay dito ngayon. Kasi ang kuha niya, maaring may magsabi sa akin, Pablo. Kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Who are you to answer God that way? We are just created beings. Lagay mo yung pangalan mo dyan. Put your name here. Sino ka, Jonathan Pisaras, para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga lilikha lang ng Diyos. Because this is scriptures speaking to you, mga kapatid. What is the Holy Spirit telling you about His sovereignty in salvation, mga kapatid? Is there even a comparison between us, sinful man, and our holy God? Meron bang comparison to? Mukhang wala no? That holy God against a sinful man like me, mga kapatid, wala hindi ko makakuha yan Yahweh alone is God. Hail, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. He alone is God. Diyos ba tayo, mga kapatid? We are not God. Nothing can stop Him. Only God has the absolute free will. Magsasagot ka ng ganon. God is unfair. God is unrighteous. There is injustice with God. How can Him still find fault? Matakot ka sa Diyos, mga kapatid. Fear God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi kung hindi ka matakot sa Diyos, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ngayon ang takeaway natin dito sa ating Romans review? Bakit to good news, mga kapatid? Why is this God's sovereignty good news? Why is this? Mukha namin, God is choosing people to be saved. Why is this good news? I'm telling you, we do, because God is uncontainable. God is unchained. Hindi yan nakatanikala
God is not chained. God, you cannot control God. Pag nagkuha niya ng blindol yan eh. You cannot control God, no? He is uncontainable. You cannot put God in something because God is over all the universe. But why is this God's sovereignty good news, mga kapatid? No? Why is this good news? Because hindi lang kasi ito yung attributes ng Panginoon. You do not isolate God's attributes to this just one doctrine, mga kapatid. This is good news. Yes, God as the absolute sovereign power can do anything. But remember, tandaan niyo mga kapatid, He is also good, merciful, gracious, and compassionate God. That God who is absolute sovereign in our salvation, He choose individuals for salvation. Hindi natin kasi alam kung sino yung mga elect eh. Kaya tayo nag-i-evangelize eh. Ha? Kasi nga hindi pa tayo umabot sa chapter 10 eh. That God as the absolute power can do anything. He can forgive the vilest sinners, the vilest criminal brothers and sisters. He can do anything. Nothing can stop Him because He is also good, He is merciful, gracious, and compassionate God. Glory to God, mga kapatid. Yun ang ating mensahe ngayon. Manalangin tayo. Father, thank you, Lord. Thank you, O God, that we savor, Lord God, your sovereignty, Lord, because you are seated there in your throne, O God. Father, we just thank you, Lord, that it is not about our decision, Lord God, but it has been your decision to save me, Lord God. Father, maraming salamat, O Diyos. Hindi namin alam, Lord God, kung sino pa ang iyong pipiliin, Lord God. That is why it is our responsibility, Lord, to share this good to our loved ones. Share this good news even to our enemies, O God. Father, that your words, O God, will not return to you empty, but Father, words is living and powerful, O God. It penetrates into the bones and to the marrows. You can see everything, Lord God. Nothing is hidden from you, Lord. Dalangin us na in this hall, O God, in this sanctuary, Lord, your words, O God, will penetrate the hearts of men, women and children, Lord God, that they will come to the saving knowledge of your salvation, Lord. Father, we thank you and we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah.